to, grabe ito. Huwag gawing extension ng bahay nyo ang pampublikong transportasyon. Yan kung ayaw ninyong pagpiestahan o mabash ng mga netizen, lalong-lalo na po sa social media. Sino ba ang sangkot dito at ano nga ba ang kanilang ginagawa o ginawa kung bakit tila galit na galit ang mga netizen sa viral na larawan ng pasaherong ito? Alamin po natin sa report ni RH44 Viendacles. Ng pambabash ang magkasintahang ito matapos na ma-upload ang larawan ng mga ito na tila ba binili ang malaking bahagi ng upuan sa LRT matapos na sakupin ang para sana ay pang 3 hanggang 4 na pasahero. Sa larawan na kinunan at tinupload ng isang gray stand, makikitang hindi lang basta sinakop na magkasintahan ang upuan, makikita ring tila ba nasa bahay lamang ang mga ito at nakataas pa ang 2 paa ng babae sa mismong upuan. Sa caption ng nasabing mga larawan, ikinuwento ni Tan na patay mali siya lamang ang 2 kahit pasiksikan at mayroong matandang nakatayo sa kanilang harapan, kung saan hindi man lamang umano inalok ng upuan ang matanda. Gayunpaman na hindi na niya nagawa pang kunan ng larawan ang kalagayan ng matandang nasa harapan ng magkasintahan dahil na rin umano sa siksikan ang loob ng tren at wala umano siyang pagkakataong makagalaw ng maayos. Sa kabila nito, inabot rin naman ng pambabash si Tan matapos na magkomento ang ilang netizen na sana umano'y tinakpan ni Tan ang mga mukha ng magkasintahan, ngunit paliwanag ni Tan, sinadya niyang i-post ang larawan ng mga ito upang malaman ng 2 ang mali nilang ginawa. Gayunpaman na sa ngayon ay inalis na ni Tan ang kanyang post at umaasa na lamang siya na natuto na ang 2 sa kanilang pagkakamali. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.